atong Dios milagroso nga Dios. Amen. Sa taod-taod na igsuon nagatuon ta mahitungod sa pag-ila sa Dios. Muni ang atong topic nga series nga gisulod ang pag-ila sa Dios. Kaya kamo kung mga panahon na labi na ni ining mga batanon nato karon, mas nakaila kani sila o ML karakter kanang mga online games na amay mga duwa-duwa diha, na ay mga players diha, mas nakaila pa sila kay kinsa ug unsa ang Dios. Usa nga kinahanglan nga atong matun-an ug masinatian kinsa ang Dios. Ito ang taong nagadungo, pero di ka ng tao nakaila. Diha sa Salmo 46:10 na gayon, hilom kamo o ilhan ninyo nga ako mao ang Dios. Gibayaw ako taliwala sa mga nasod, gibayaw ako dinhi sa yuta. Sa King James Version na gayon dito, igsuon, be still and know that I am God. Okay, be still. Sa good God's Word Translation, mauni ang ginaingon, let go of your concerns. Then you will know that I am God. I will rule the nations. I will rule the earth. If we let go our concerns, mga kabalaka, kabalisa, mas mulalong ang pagsinati nato sa Dios. Kung kita magahatag og higayon nga makatuon o makaila kinsa ang Dios. Ini ang mga panahon karon makaigsuonan, gailugon ang atong atensyon, ang atong focus. Muna ang panahon nga ginagamit sa kaaway ang social media o ang mainstream media para nga mawala ka sa focus kinsa ang Diyos. The demand of life, ang panginahanglan, ang mga requirements, deadline, mga assignment, PT sa estudyante, mga requirements, thesis, o sa mga empleyado, reports. Di ba? Hay gaya mo maestra sa una igsuon kay maglingkod-lingkod ra. O niya, dunay panahon maglingkod siya kay kami ang naa sa tubangan nga magprogram-program. Pagkahapon, lampas-lampas, pasok-pasok sa mga tanong. Kaya sa una, mga pulis na himong expression, hayahay pas pulis. Pero karon din na tinuod, tungod kay ang the demand of your job. Sometimes take away your family time, your personal time, labaw sa tanan, ang imong devotional time, ang imong paghahino panahon, bisan sa pagsimba, kawaton pa sa imong pag-eskwela, trabaho, o bisan mo sa. Aside from personal necessities tungod kay naa ka sa ospital, aside from being sick and being confronted with many demands of life, makailog sa atong atensyon. Balay runon, kinanglanon, abtunon, ambisyon, sulbarunon, kalanon, kalingawan, gamingawan, ug labaw sa tanan, utang. Kaya ka naman karon magpautang. Di ba? Ang mga tao ron, mutrabaho para makabayad sa utang. O ang uban manarbaho para makautang. Di ba sa una nga wa kay trabaho, wa kay utang. Pero ang nanarbaho, mas dagko no utang. Tungod kay ang demand, kung ikaw trabante, dapat nakaisakyanan, nakaiwapong balay, nakaiwapong cellphone. Standard sa kalibutan demands us nga mo level up sa atong kahimtang. But how about ang espirituhanon?
ga-upgrade ta sa material, social, physical, financial, pero magaigsunan gakaubos ang atong spiritual values, ang atong espirituhanong pagtagan. Busa makaigsunan dunay uban na problemahan sila utang, dili na natong pamayag og utang. Ang uban namandoy maimpas ang utang o maimpas po ang diutangan. Ayaw po di nga na igsuon. Kami pa nga nagpautang, kami pag-iampo nga maimpas. Mga kaigsuonan, di na maayo nga pagsagubang. If we want to face the demand of life, we want to face it biblically, scripturally, and godly way. Hinumdumi, kapag manalangin ka, makikinig ang Diyos. Kapag makikinig ka, nagsasalita ang Diyos. Kapag naniwala ka, gumagawa ang Diyos. Amen ba? Mamuhat ang Diyos sa diha nga mag-uog ka. Pero kung sa imong tuhuan, kung wa kay pamation o wa kay iampo sa Diyos. Remember, sa atong series nga atong natun-an, number 1 atong natun-an sa magsukat atong gisugdan, the covenant-keeping God. Next, the ever-present God. Next, a miracle-working God. Pero mag-aigsunan yung kabuntagon, padugangan pag inatok palawon ang pag-ila sa Diyos. Mga disapunsa na ito sa bubang sa atong kahintang, dili ta mahubsan sa gikinahanglan puso ni ining atong kahintang. Sa Habakkuk chapter 2 verse 14, mauni ang basis, the foundation nga gibuhat natong pagtuon mahitungod sa Dios. Kay ingon nga ang dagat mapuno sa tubig, malubog usab ang kalibutan sa kahibalo sa himaya sa Ginoo. Kahibalo sa himaya sa Ginoo. Usa ka butang makapanasib nato igsuon kita nga nagpaambit sa pulong sa Dios mao. Bisan pa man sa mga kadautan sa atong panahon, kangian sa atong sitwasyon, kalisod ni atong gisaguban, doon natay paglaom nga dili kawang nga atong gisulti nga pulong dasunan sa Ginoo sa iyang mga panagna o sa iyang pagdasig kanato. Nga kining kalibutan atong gipuy-an bisan unsa man kangian, mapuno kini sa kahibalo sa himaya sa Dios. Ingon nga ang kalibutan mapuno sa kahibalo sa himaya sa Dios, ingon nga ang tubig naglukop sa kadagatan. This earth will be filled with the glory of the knowledge of the glory of God as the waters covers the sea. Tanawa mga igsunan ang dagat puno nagtubig o inana igsuon ang description ni Prophet Habakkuk na kining kalibutan mapuno sa kahibalo sa himaya sa Ginoo. Bisan pamandaghan at kahibalo karon nagkuyanap when the information highway boom in our modern days at makitaan makaigsunan nga nila na po'y pangandoy ang Dios nga mapuno ni sa kahibalo. Gigamit sa Dios ang atong modernong teknolohiya para mapuno ni siya sa kahibalo sa himaya sa Ginoo. Unsa man ni makaigsunan, panagna ni siya. Kaya sa Amplified Version nag-ingon, but the time is coming when the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. Time is coming. Time is coming and the time is now. Nga kining atong panahon magaigsunan mapuno sa kahibalo sa himaya sa Dios. Kining nga kahibalo dili lang ni siya magaigsunan as an intellectual knowledge, but it is a profound experiential experience or awareness of God's attribute like holiness, love, and justice. Bukas ako magaigsunan nga dili lang ni nga kahibalo nga taman ra sa ulo apan magaigsunan kasi natiang nga kahibalo nga makasinati ang tao kung kinsa gayud ang Dios, because this knowledge is a life-changing knowledge that will lead a change of a person's life, leading to a deeper understanding, to a deeper relationship with God and desire to live righteously. Makaila ang tao ni ining maong kahibalo o mag-usap ang iyang kinabuhi. Kung bitaw gani, nandun na mo'y madunggan ng mga tao nga mga Kristohanon hamtong mayroon nga
Lord, makaila unta sa kanimo. Kaysa ang Dios, kaysa ang tao makaila sa Dios, mausap ang tao. Amen? So kung sa kundamoy mga apo, anak na murag igo ra kasimba, pero wa gid siya makaila, iampo na mahimong makaila na siya sa Ginoo. Lord, makaila siya uglawong diha kanimo. Kaya nga mga tao kung ingon ka na nakaila ka sa Ginoo, nakaila. O siya po nagpalansang sa cross. Pero dugang pa nga anak magkaisungan, wala na. Igo ra nga historical knowledge about who God was, who God is, but no, nothing else. Gawas anak, wala na. Kanang kasinatian nga, imo kita mabati sa mata kada mag-ingon ka ng buhi kinang Diyos. Milagroso kinang Diyos. He's a miracle working God. He's a ever-present. Naakit lagi ang Diyos. Kana magkaibalo magkaisunan mo, ipangandoy sa Ginoo nga mapuno ang kalibutan. Because this is His original purpose to fill the earth with the knowledge of His glory reflected through us, through human beings. And di lang basta-basta ng human beings, kung di magustuhan nga ikaw ako, nga nakadumog sa pulong sa Ginoo, mausap sa pulong sa Ginoo, magadala sa imaya sa Ginoo, tungod kay dumatay kahibalo kung kinsa ang Ginoo. Palakpakan na ito ang Diyos. Muna sa Acts na kayo nagingon na okay ni po okay ni mahimo silang saksi gikan sa Jerusalem, Judea, Samaria o sa pinakasuok na bahin sa kalibutan. Because these people nag-iingon ng mga apostol are carriers of the knowledge of the glory of God. Ingon man kanimo o kanako. Tigdala kita sa himaya sa Ginoo. Amen? Knowledge of the glory of God. Knowledge means yada, means to know by experience. Knowing by experience. Kanang knowledge ninyo sa eskwelahan, isa kung sang kursuha, classroom learning lang na siya. Pero lahi itong outside the classroom, dito ka na sa actual, mag-OJT ka, manarbaho ka, muna ang gitawag nato learning by experience, knowing by experience. Ang experience ninyo sa unsa ang himaya, pagkahalandon, pagka may gugmaon, ug ang iyang banggiitan nga Dios. Nga sama ni Apostol Pablo nagaingon sa siyang testimony sa unang Timothy chapter 1. Ining 1 Timothy, dili ang writer ang ni Timothy. Gisulatan si Timothy, pero nagsulat si Pablo. So nagsulat siya ni Timothy, sa ako, grabe po ka, makasasala ka nito. Apan sa grasya sa Ginoo, giluwas ako, ug sa verse 17, nag-ingon dahil siya igsoon, ngadto sa hari nga walay katapusan. To the King, eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Mao ni ang mga tao na kasinati, by experience, who God is. Daghan silang pa-describe. Daghan silang nahibaluan o kinsa ang Dios o kaina man kining nasinatian. Nasinatian niya ang kinsa gayud ang Dios. Nga Dios nga hari sa walay katapusan, way kamatayon, dili makita nga Dios, o iya ko ning gidasunan in 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16, ipadayag sa Dios. Sa tukmang panahon siya ang Diyos kadalaygo ng buktong magbubuhat, ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, siya lamang ang walay kamatayon. Siya lamang ang walay kamatayon. O nagpuyo sa kahayag na dili maduol. Mauni ang iyang pagkaila sa Diyos. So kung di balik-balik na galing nagsugilon sa usa ka tao, magigsoon lang kasabot, nakaila gid ay isang maayo. Kaya bisang balik-balihon, bisang asa pa siya paingon sa iniskutan, na in-handed niya. So mana sa unang Timoteo isa, to the King eternal, hari nga walay katapusan. Siya ang hari kaniadto, hari karon o hari sa walay katapusan. Wala siya pagkatapos ang iyang giharian, dili undang tungod kay ang hari nga nagpasiugda ni ining maong gingharian, wala may katapusan. Eternal kingdom by the eternal king, the king eternal, king
eternal. Hari nga walay katapusan. So ug sa man ang imong unsa man siya kaniadto mao sa gihapon hangtod karon. Kung siya nagatabang, siya nagaayo, siya milagroso, siya nagatipid sa iyang mga saan o siya kanunay magabuhat o katingalahan mga butang mao sa gihapon ng Dios. Ang Dios walang pagkukupas, hindi lumilipas. Wala siya pagkausap, way pagkabalhin ng atong Diyos. Mao sa gihapon ng Diyos, iya ka batanon pa, mao gihapon ng Diyos, sa dihang matiguan ka. Mao ra gihapon ng Diyos. Meaning to say, kung tabangan ka niya sa panahon, kaniadto nga lipon pa ang imo makusog sa panahon nga magluya ka na ang atong Diyos, kusgan gihapon. Amen. Nga naman, di siya matiguan. Tagna ako no, pila edad sa Diyos. Nakaabot mo pangutana ni, how old is he? Unsay pila edad ang Dios. Sa imong una-una, kagahapon ang utana ko yang people, ang iyang edad ko sa Dios 2025. So ika 2025 na sa Ginoo base sa kalendaryo, pero makaigsuonan katubasin ko siya sa historical Jesus na si Jesus gibase dito after his death mauto ang tuig according to the Gregorian calendar. Pero kaigsunan, di mo masulod og numero ang edad sa Dios. Ang Dios walay edad. Tungod kay dili gid sa matapos, dili sa maimpas. Dili na malabay apan mudugay hangtod sa kanturan. Hari labaw, hari nga labaw maoy magbuot o maoy bahala nimo sa tanang sitwasyon. God is our King, the King eternal. He is the ever-living, loving King who will protect us, lead us, and guide us. Kung saan mga sa likod na makiksunan sa kung saan dagan sa Pilipinas, dili tapasagan sa Diyos. Amen. Kakabala ka mong eleksyon, pero di takabala ka sa atong debosyon, sa atong pagpangalaga sa Diyos. Ang Diyos na to, mao ang hari na doon na siya kagahong sa pagbuntog sa dautan. Isang gakuyanap ng dautan, murag dakong na ang sitwasyon nga dagan. Apan magkaigsunan, why not dahong? Mismo sa Amerika, pwedeng mausap ang balao tungod kay doon na sila yung bakong leader. Sa balao nila, wala kay laing gender, lalaki na yung babae. Lisod na pagbangon, kung ang presidente mato ka na, tungod kay protestahan siya sa iyang desisyon. But he stood his ground, nga mahimo siyang makabuntog sa unsaman ang iisip nga maayo o ang maayo mahimong dautan alang sa uban, gibarugan niya ang iyang baruganan. Pangutana makaigsunan, is God ang Diyos ba mao ang imong hari? Kung ang Diyos mao ang imong hari, why kay kabalatan? Isang unsa ang kahintang sitwasyon sa imong kinabuhi na atong kasaligan nga ang Diyos gayon ang mutabang. Ang Diyos gayon muhatag sa kay atong gikinahanglan. Kay siya man ang atong hari. Siya ang hari sa imong kinabuhi, siya siya sa tanan imong sitwasyon. Now, regardless of the challenges, circumstances you are facing in life, God holds ultimate authority, power over them, and you can trust that He is in control, guiding and directing your path even in the midst of difficulties. Siya gayon ang muhanay sa tanan, mutabang kanimo pagsaguban sa bisan unsang kalisdanan, kay nasayon ka siya ang hari sa tanan hangtod sa kanturan. Palakpakan nato ang Diyos. Hari siya sa hari, hari sa ibabaw sa imong mga kanalaki, hari siya sa ibabaw sa imong trabaho. Bisan unsa man ang kalidagan sa imong trabaho, ang Dios dili gayon magpunong paghimong pamaagi nga ikaw dili mawad-an sa imong mga panginahanglan. Over your heart, He is your King. Is He your King in your home? Is He your King in your relationship? Siya ba ang hari sa imong career? Siya ba ang hari sa imong negosyo, sa imong ikalingawan? If He is our King, magkaigsunan, areglado ang tanan. Sagot niya, sagot ka sa Diyos. Siya na'y bahala nimo. Amen? So, dili ta mahadlok o unsa man ang dagan sa sitwasyon sa politika. Mausap man ang earthly government, but never the divine government nga si Jesus mao ang atong King. Paharion ba nimo siya? Ang pagpili na animo ra, imo ba siyang saligan sa iyang pagkahari? Tan-awon ta kung unsa siya nga pagkahari.
Doon ay hulag ko diya sa Pinadaya 4:4. Pinadaya means revelation. The revelation of Jesus Christ ngadto sa kang Juan. Pinadaya 4:4 gilibutan ang trono 24 kalain trono tagsa-tagsa ka trono may naglingkod sa pangulo ug nagbistig puti ug may koronang bulawan. Unsa man ni makaisunan ang trono? Mao ni ang lingkuranan sa mga hari. Ang hari naglingkod siya o trono. Trono is the seat and the source of all authority. Lingkuranan sa iyang otoridad. Ang trono dili na naingon nga lingkuranan pahulayanan. Dili ni sa sofa, dili ni siya ingon nga Cleopatra chair, kung dili usani ka chair of authority. Trono nga naglingkod ang Pangulo. Doon ay mga Pangulo, 24 ka Pangulo nga naglibot sa pinakatrono. Sa sentro sa maong Pangulo, 24 doon na pudi usa ka trono o kini mao ang trono sa Dios. Nagbiste sila puti o may koronang bulawan. Kini nga maong trono makaigsunan naghiskot kini siya o autoridad. Ang white robe, ang bisting puti, naghiskot o pagkamataron. Ang korona, naghiskot o kadaugan. Kining hari makaigsunan, the King eternal King, has authority. Ang iyang autoridad, wa ka mausap, wa ka banhin, o wa gayot, matandog sa bisang unsang mga sitwasyon sa dagan sa kalibutan. He's still the King, sitting on the throne. Amen? Munang sa tanang sitwasyon, masaligon ta, He's still on the throne. Wala niya bakantihan ang trono, kaya sa oras na bakantihan niya ang trono, He allowed the devil to take his place over the earth. He's still on the throne. He's still on the throne of your heart. He's still on the throne in heaven. In heaven, He's still on the throne. Ang kini maong trono makaigsunan, lingkuranan sa otoridad, ang trono, mao ni diha magalikan ang dili mabalhin balakot o autoridad kagahom sa usa ka hari. Lahi sa kalibutan nga pwedeng usbon ang balaod. The General Appropriations Act, which is the law in the Philippines, nga bagong ipirmahan nga blanco, uno na pwedeng ipirmahan nga i-insert nga 214 billion, is not a perfect authority. Pwede rang mausap, depende kinsa imong karyado o kinsa ang imong nagpalibot nimo, pwede rang mausap, but never with God. May naglibot ng 24 ka mga elders nga doon na upay autoridad, pero wala siya matarong o wala siya matinag sa autoridad sa naglibot kanya tungod kay siya has the perfect authority. He said, I have the authority over the devil. He has the authority over the situation in the Philippines. Doon na siya authority over your body. Doon na siya authority over every situation, every problem. He has the authority. He has the word. Okay, so nang nakasusubo ang atong panahon. Daga ang the General Appropriations Act. Pwede rin mo sa usa ka tawo nga suot sa atong Pangulo. Pwede rambot ang diay ang balaod sa Pangulo. But never with God. Di ni mo mabutan ang Diyos. O siya mo panalanginan ka ngayon. O siya, o di sa pagdaghang mo sa buhay, panalanginan ka gihapon sa Ginoo. Amen. Never. Wala din siya matinag sa mga tao, mga sakadar na sa way mo, tungod kaya ng Diyos, doon may otoridad. Pwede niyang pahilumon o pwede niyang pasakton. Magkaigsunan ang Diyos, may otoridad. Ang doktor dili giyot nga doon ay himpit ang otoridad. Although motuota nga ang doktor doon ay kahibal o kaalam, but never nga ang mga doktor doon ay otoridad nga siya ang mutagal sa kinabuhing sa tao. Siya mo ingon nga ikaw sir taman ra ka aning tuiga. Dili siya doon ay himpit ang otoridad. Only God. Ang Diyos lamang. Paminaw o tambag sa doktor. Pero ayaw igsuon nga maunay basihan sa imong pagtuo. Okay? Paminaw tambag nga. Misis, takas na magalimong blood sugar, hinahinay na ka sa imong sa imong rice, sa imong cake, coke, o unsa pa, kape. Hinahinay na niya. Pero makaigsunan, ang ultimate nato nasaligan mao ang autoridad sa Dios. Amen? When God tells you, I will give you a new heart, I will give you a new body, I will give
You have rejuvenation in your body. Nag-ingon siya na you shall renew your strength like eagles. Saan na sa Diyos? Nga bisan pa man sa imong katiguangon iyang pag-uho ng imong kusog. It is the promise of God. That's the word and order of the King. Maunay isulti sa King. Ang Diyos, God is our King. Jesus our King. When God tells you something, when God promises you something, believe His word because He is the perfect King. Palakpakan na po ang Diyos. Ayan. Ayaw kabalaga ng di na rin kakatulog. Ngunang galit ka, maimpas. Ngayon ang doktor, wala na, nalaya na niyong pancreas. Kamay na lang kang pancreas na bilin, patay ng bigas. Ayaw to kang Diyos, makahimo ganing buhis patay, mahimo ganing i-assemble niya ang mga kalabira, mga bukog dito sa walog nga nakita ni Ezekiel. The prophet Ezekiel. Okay, ina ba mo Ezekiel? Mga problema ko. Magkita mo sa langit, mangutana sa nimo, nabasa na ba nimo akong libro? Ha? Niya siya ba ko, maagbatan nimo dito, nabasa nimo akong giingon, katong iwalay ni pastor. Ambot na, tulog ko ito, Habakuk 2:14. Nangimpas na, hilim na tagit kain. Hinahanglan nga makainatakin sa ning nagsaad na ito igsoon. Amen. Kaya siya na nagsaad, diligid mo budol nimo. Amen. Pwede ano ba ngayon mo panty na gawin bukas, butar ka na. Pero magigsunan, palpakyay, kay ang wagsaad na pakyas. Amen. Pero ang Diyos kung siyang saan, wala ka lang niya, dili ka niya tiyaw-tiyawan. He has made the promise to be broken. Wala niya imong bungat niya ang saad para pakyaso. Isulti niya ang saad para iyang tumanan. Because He is a king. He's the king. He has authority. One word from the king. Matuman din na. Kaya mauna yung ang pulong sa hari, balako na na. Pagwas ang king, musulti gani. Sa unang panahon, giling nila ang mga contemporary ni Daniel. Nakilapot mong Daniel. Muna ni Ron, kasi Daniel nga silingan ninyo. Okay. Pero si Daniel, galirungan ng mga tao nga maliklahon, malipat-lipaton nga usa ka panahon. Gilaan siya sa balaod para siya matambok sa langog na may leon. Bisa amigo sila ni Daniel, wala na siya mabuhat, kay balaod naman. Naiya namang nabutangan sa iyang signet ring. Iya namang natatakan. Di na mausap. Dili para sa gaa, pwede na usap-usapon. Basta kay daghan mo pero mga congressman. Naway si mga namerma pero mudawat ng karong eleksyon. Klaro man. Pero mga isunan, ang punto na ito may otoridad ang Diyos. Amen? May otoridad ang Diyos. Naas siya'y baruganan pag-isulti ganit niya, palampuso ko ikaw, pahimon ko ikaw panalanginan, himon kong gugdon kang panalangin, mura kang lapinigon sa panalangin nga dasdasan kang panalangin. Manto ka gina. Basta kailangan lang nimo siya. Ang kulang lang, we are less engaged with God because we thought God will lie to us. God cannot lie. God cannot fail. God cannot change. God cannot fail. God cannot die. He will not die. Usa gani ang nasulti niya. Dili gid na mapakyas. Magtuman gid na. Labaw na nakasulog ka sa pagkamatarong ni Kristo. Nga bisan unsa man tuod tagadautan, iyatang gihugasan sa iyang balaang dugo gibuhat dito sa cross nga iyang giula. Palampakan nato ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sa doon sa isulti sa doktor, pwede usbon sa pulong sa hari. Yan po ang manutunan. And the Word of God says, His Word will not return to Him void. Kasi mapasagot na, ang pulong dili ko paano ginagawa. Gisulti na to sa Diyos, ayuhan ng Diyos. Yan. Di ba kita mo to? Ay, sambara na. Ano mo? Basta kaya ang pulong sa hari, basta siya na musulti, dili gina siya na pakyas.
God will never fail. God will never fail to heal your body. God will never fail to help you. Ang Diyos dili kayo mapakyas. Mga na kung ito nantong niyabi, no? So kung nakalaptaw ka, marakuha mo ng agi, pero kung nakasunod ka sa mga wali, ato may balaan, God will not fail, God will not change, God cannot fail, God cannot lie, God cannot die. Kung saan mo na pang itao na hari, nga hantod sa hantod, makasaling ka, sunod akong kaliwatan, mahal nga hari, at imanabaya na sila. Mapahulay tang walay kahandog tungod kay ang Diyos matiman sa itong mga kaliwatan. Amen? O wala na po, ang Diyos na matiman ninyo. Tungod kay ang Diyos di mo pakyas nga mag-atiman sa katawhan yung nabilin ng mga buhi. Pero kami nga tuan na sa langit o tanan yun magalangit, ito ko nga panalanginan sa Ginoo ang mga bilin. Pinadayag po Rodges ingon mga kaigsunan, iman ito ang 24 elders, 24 ka mga pamulo. Ang ibuhat tayo dito sa verse 10, nagluhod o nagsimba sila ngadto sa eternal King. Nagluhod o nagsimba o naglingkod dito sa trono, siya nga nagkinabuhi sa walay katapusan. Okay? Walay katapusan. Walay kamatayon. Okay? Ginabuhi, walay katapusan. Walay kamatayon na. Walay kamatayon ng atong hari. O dili mapakyas ang iyang gisulti. Next verse, part sa verse 10. O gibutang nila ang ilang mga korona sa tubangan sa trono o nagingon. Mao ni ang ilang giingon. Ang ilang korona gilabay nila sa tubangan sa trono. Meaning, the 24 elders nga dunay victory. Kaya ang korona, victory man. Gilabay nila giit sa nila. Usa ka pagpakita ilang gipaubosan nilang kagalingon. O sila midayeg sa Dios sa verse 11 na gingon. Ikaw ang among Diyos o Diyos. Ikaw ang among Ginoo o Diyos. Tapos ikaw ang dawat sa pagkasidong pagtawag o gahom. Kaya gibuhat mo ang tanan mga butang, gibuhat mo sila sumala sa imong kabubuton. Kanawara, dilit samba ang iyong pagkatao. Gibuhat mo sila sumala sa imong kabubuton. Gibuhat mo ang tanan ng mga butang. Lakip ang tao. Okay? O niya, gibuhat mo sila sumala sa imong kabubuton. Kanan yung pagkatao, dili na coincidence. Ang iyong pagkatao, it is according to God's will. Sumala sa pag-uot sa Diyos. Revelation 4:9, makita nga ito mag-aigsunan sa matagigayon nga ang upat kabuhing binuhat magdaig, magpasalamat kaniya sa buhi hangtod sa kahanturan o naglingkod sa trono. Manghapa sa tubangan nila ang 24 kapangulo magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang korona tubangan sa trono. Kung ato makita, miingon na sila o among Diyos, mudawat ka sa mga pagdahin. Sa line translation, mauni siya, ikaw lang tapos mudawat sa mga pagdahin. Ikaw na kaila sa autoridad sa Diyos, kabalo ka mahatag pagdahin sa Diyos. Dili isod mo pagpataas sa kamot, pagpatubaw sa imong tingog, kung kinakaila ka sa autoridad sa Diyos. Siya angay ka mudawat sa pagdahin, pasidungog o gahom, kay ikaw managuha sa tanan butang mo, pinadi sa imong pag-uot, namugna ang tanan. Balik ka sa 1 Timothy 1:17, mao ni ang giingon to the King eternal, immortal, invisible. Mao ni mo gihisgutan dito. Immortal, invisible. 1 Timothy 1:17. Kung nasigat ka og lista sa mga verse and meditate this word this week, immortal, invisible. Immortal means no death. Invisible, it cannot be seen by human eyes. Immortal means you cannot be bound by death. Dili siya mahimong mapungan sa kamatayon. No death, no destruction, no crisis whatsoever can prevent God to help you. Dili yun mapungan. Di mabambang. Dili na yun mabambang mo ng Diyos na mamuhatig soon. So this is our prayer today. Now this King eternal, eternal King, immortal, invisible, dili makita sa mata sa tao, makasalig ka nga namuha siya luyo sa imong sitwasyon. Amen? Dili ang mo siya makita. Kaya kung makita ka ni mo na Diyos, dili na Diyos. Kaya nagibintin sa uban o gipasan-pasan, kaya makita ka na, dili na Diyos. Ang atong Diyos, dili makita.
Kaya dili siya makita, dili ka maghukom, so wala sa imo makita, moingon ka nga, agay, murag wa may effect. Way effect ang prayer. Doon na igsuon na to, dili maki-igsuon nga 2 years kang sige to o sa kayuan sa iyong sakit. 2 years. Wa siya magsaba, 2 years. Kada ampo na to, tuhuan na niya. Tuhuan niya nga ihon siya sa sakit. One time, iyan na matigdan, nawala na yung sakit. Magkaigsunan, dili man nimo mabati makita, but He is, because He is invisible God. He cannot be bound by space. Number one, mortal, He cannot be bound by death. And invisible, He cannot bound by space. And ningon sa Apostol Pablo, the only wise God. Siya lang ang mag-ialamon nga Diyos. He knows what He's doing. Nahibalo siya sa iyong ibuhat. Kung maingon ka magkaigsunan mo, magwa man mahipuyom sa akong giambot, ang akong nakita, wise ang Diyos. He knows how to answer your prayers. This emphasizes God's unique wisdom and understanding. Musa makaingon ka nga nato lamang gayud sa Diyos hangtod sa katapusan. Ang himaya o kadungganan forever and ever. Amen. Amen. Only wise God, the only wise God that you can trust, the King eternal, immortal, invisible, the only wise God is Jesus Christ. Nga makasalig ka sa imong future, sa imong family, sa imong finances, sa imong mga sitwasyon. He is your King and you just trust the King to tell your situation, command your situation, mausap o kini mausap alang sa imong pabor. Amen? God favors you. Paboran ka sa King. And when God favors you, because of Jesus Christ, who died on the cross, you can expect something great will happen in your life. Make Jesus your King. Himuang na si Jesus our King. It is very ridiculous. Pangutang-untang. Asa ka nagsimba? Sa Jesus our King. Pero kumusta ito kinabuhi? Is He your King? Siya ba yun ang imong hari? Have you heard Him? Have you experienced Him? Have you learned who He is? Nangan nga uyon ang natong kasinatian sa imong nganang gidala, sa imong gisulting giingon, Jesus is my King. Amen? Everybody say, Jesus is my King. Amen. So, unang panahon, ni Apostol Pablo, pag moingon ka, Jesus is my King, lungguan ka liog. Nga naman, the emperor of those times required every subjects nga muluhod o muyokbo sa hari nga mao, sa emperador nga mao ang hari. But once moingon ka, do you believe or do you accept na si Nero ang imong hari? Pag magdumili ka, putlan ka liyo. But regardless of that, si Apostle Paul nag-ingon, He is the eternal King, my invisible, immortal, the only wise God. Then, it means martyrdom. Pero igsuon, ang nindot mao, bisan pag mamatay, ubanta ka niya. Mabuhit man o patay, makasalig ka nga siya. Dawaton ba nimo siya nga imong hari sa imong kinabuhi? Tugutan ba nimo nga siya ang magbuot sa imong kinabuhi? Dili kaniya pasagdan o dili kaniya limbungan tungod kay hari siya nga nagharog sa kamatuoran o pagkamatinud-anon. Jesus our King.